Yahoo! Hello mga masters and mga ka-G! Good morning, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat dyan sa Pilipinas at sa buong Asian countries. At kung saan man kayong lupalop ng ating daigdig, ay hayaan niyo muna kami ni G na batiin po kayo ng good morning, good noon, good afternoon at good evening at good night na po sa mga ready na ang matulog. At yun po, nandito na naman tayo para sa ating Tuesday episode ng G and Daddy Health and Lifestyle Tips. Alright, welcome aboard at sit back and relax at tayo po ay magkukwento-kwento na naman tayo. Let's do a lecture about vitamin C. Ayun. One of the most common and most in-demand na vitamins sa buong mundo. Diba? Kasi marami po itong mga benefits sa katawan at ano din po ito, isa sa mga consider na kailangan talaga ng ating katawan. Alright mga masters and mga ka-G, let's go to the 12 fascinating facts about vitamin C. Ito po yung ating lecture, ay credits po ito syempre sa author ng article na to. Siyempre hindi ko naman ito sinasabing akin ito. Credits po ito sa kay Bayres or Bayres. Okay, Bayres. Right, thank you so much Bayres for your article. Okay? So, ayun po, lalapitin natin ng konti ang ating screen para po ay makita po natin ng mabuti ang ating lecture. Alright, mga masters, here we go. So what are the 12 fascinating facts about vitamin C? So vitamin C is a common vitamin that your mom probably told you. Yung sinabi ng ating mga nanay nung malit pa tayo to take to not to get sick. This is one of the most searched vitamins online. Do you know why? Alam niyo ba kung bakit ito po yung pinaka mataas na pinagsisearch sa online, sa internet? Okay? So, maliban po sa katotohanan na marami po itong mga uses at tinutulungan niya po ang buong katawan natin, vitamin C natin has two names. Okay? So, the other being ascorbic acid. That can't be much to know. Okay? Ascorbic acid is very common. Ang isa naman is sodium ascorbate. Okay? So, that might not be the case. Read to learn a few more facts about vitamin C. Kaya na po yung mga benefits po ng vitamin C. Ayun, nakikita natin. Dami po yan. Siyempre, helps cure anemia. Na-lecture natin yung anemia last time. Okay? Mga components po ng red blood cells po ay mababa. Hemoglobin, at yung kailangan natin ng iron. Pero ang vitamin C pala ay kailangan talaga para mag-help prevent ng ating anemia o low blood red blood cells. Anemia occurs when there is a lack of iron in the blood. Okay? When anemics feel tired and crave ice for seemingly no reason. Ayun. Tingnan niyo mga masters at mga ka-G, sino ba sa inyo dito ang naghahanap po ay kumakain po ng yelo? Mga kumakain, yung mga naghahanap sa freezer ng yelo at kinakain po nila. It's a sign po, pwede po ito maging sign na meron ka pong anemia. One type of iron, may isa pong klase ng iron, ang tinatawag po dito is non-heme. Non-heme isn't always absorbed well. Hindi po siya na-absorb ng mabuti. Okay? So, during the digestion, di ba? So, meron pong klase ng iron na tinatawag ay non-heme or non-heme na hindi po siya na-absorb during the digestion. So, the presence of vitamin C increases absorption because it combines with the iron to form a totally different compound. So, natutulong pala ang vitamin C para ma-absorb po itong non-heme na klase ng iron. Ano na, second na benefits po ng vitamin C, reduces aging. Tingnan natin, ang laptop ko po ay sarili pong bumababa.
Hindi ko alam kung bakit. Bumababa po siya ng sarili niya. Okay, so reduces effects of aging. If you're not noticing of few signs of aging, particularly wrinkles, so nasa inyo may wrinkles po dyan, listen up. Vitamin C is a great source or great po siya for collagen generation. So, kailangan po siya ng katawan natin para mag-generate po tayo ng collagen. Alam naman natin, or sa mga hindi nakakaalam, ang collagen po ay kailangan ng balat natin para magiging flexible po ang balat natin at hindi po siya maging wrinkled. Diba? So, ano po yan? Very vital po yan sa ating katawan kasi pag wala tayong collagen, kulubot-kulubot po at very dry po yung skin natin at hindi po siya shiny. Okay? So, aside from smoothing out of few wrinkles, it may also help with arthritis. Ayan po, sa mga arthritis po. Kasi yung collagen po, na tumutulong din po yun para po ay hindi mag-bone to bone at siyempre kailangan din yan para produce, one of the ingredients din po yan sa pag-produce po ng mga cartilage, yung collagen. So, cartilage po sa ating kasukasuan, sa ating mga fingers, sa ating mga knees, yung mga joints natin. So, kailangan ang collagen para hindi po siya mag-scratch. Kasi yung pag may iba dyan na bone to bone na po, yung mga tuhod nila po yung masakit palagi kasi po yung mga cartilages, mga joints po dyan ay napudpud na or wala na, gasgas na. Kaya yung collagen po at ang vitamin C po ay tumutulong para ang katawan po natin ay mag-produce po ng collagen. Okay? When less collagen is in the body, your bones and joints tend to rub. Ayun na, sinabi ko na. Hindi ko ito nabasa pero nasabi ko na. Ayun. Creating aches and pains. This pain is a classic symptoms of arthritis and can be lessened with a few doses of ascorbic acid. Ay mga masters and mga ka-G, sa aming pong clinic ay iba po yung aming mga style of treating kasi ayan po yung isa sa aming mga goals, isa sa mga very common problems na nakikita namin na ang mga pasyente po namin ay yung mga arthritis, yung sinasabi ng mga doctors na may arthritis kasi syempre masakit yung mga tuhod at kasukasuan nila pero hindi naman pala arthritis kasi pwede siya makorek lalo na po at makikita namin na meron po siyang problem sa posture. So inaayos namin ang posture, tinuturuan namin ng pasyente para paano ayusin yung kanilang postures. Yan po mga masters. So let's proceed po. Hindi po tayo nagmamadali kaya hindi ko naman matatapos tuwing 12, 'di ba? 12 kasi dito. 12 na mga functions ng vitamin C. So let's do it slowly lang po, ha. Place, ayun na naman ang aking laptop, sarili naman siyang bumababa. Plays major part in healing. Ayan po mga masters, mga G, pakinggan niyo po ito, ha. Before antibiotics, before na-invento po ang mga antibiotics, maraming mga doctors ay gumagamit lang po ng vitamin C para pagalingin yung mga pasyente po nila. Noong 1940s, yun, may doctor na pangalan niya po is Frederick Klenner. Frederick Klenner. Kung sa Pilipinas yan, Frederick. Pero kung sa dito ka, Frederick na lang po yan. Alright, so ginamit niya po yung vitamin C para mag-cure at mag-treat ng chickenpox. Yun. Tetanus, mumps, measles, and polio. So all of this use of vitamin C therapy. So nag-vitamin C therapy lang po siya, si Frederick Klenner, nung panahon niya, 1940s po yan. Alright, so dagdagan natin, as discussed above, vitamin C generates collagen in bones, joints, and the face. This means that it also is beneficial for injuries and wounds. So mabilis din po gumaling ang ating mga sugat kasi ang vitamin C po ay nakakatulong po para mag-regenerate din po ang ating sugat. Dali siyang gumaling. So only stays in the system for 24 hours. Dahil po ito ay water soluble, so ang vitamin C po ay nagsistay within 24 hours. So, di ba mga masters? So ascorbic acid yung pinag-uusapan natin, ascorbic acid po. Alright, vitamin C is a water soluble, so it's almost impossible to overload your system.
So kung marami pong vitamin C po sa iyong katawan, marami kang nainom, so lalabas lang po yan sa iyong ihi. So it says here, if you do happen to consume too much of this vitamin or vitamin C or this water-soluble vitamins, you will just excrete it by urination. So ibig sabihin ito din po ay hindi pwedeng iinom ka lang ng vitamin C once a week, di ba? And mag-expect ka na maganda yung effect niya sa katawan mo. Hindi pwedeng ganyan. Kasi every time na umihi ka po ay lumalabas po siya. Only stays in the system for 24 hours. Okay? So this means that you can take this vitamin once a week and expect for it to have residual effect. You have to take it every day to see effects. Yun. So araw-araw mo po siyang inumin para po ay makukuha mo yung kanyang effect. Alright, so ito po yung G natin, no? Naghihintay na po. Tapos na po tayo for today. Kasi 12 minutes lang po. Bukas naman po yung remaining. Okay? Mga masters and mga ka-G. So ako po ay mag-invite ngayon sa inyo sa ating premier marathon, sa ating bahay kulitan. So mag-start po tayo mamaya ng 12 noon, ang 1 o'clock in the afternoon. So meron po tayong 4 na hosts, 1 to 3, and then 3 to 5, and then 5 to 7, and 7 to 9. Yan po, at kita-kits tayo at maraming salamat talaga sa inyong love and support. And I hope na marami kayong natutunan sa ating mga discussions dito po sa ating G and Daddy Health and Lifestyle Tips. And please don't forget to like and subscribe and i-share niyo po ang ating good news. So ito po ang ating daily episodes every 6 o'clock in the morning Philippine time. And maraming salamat po sa inyo lahat. And of course, God is great. Yahoo!